punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin na kung saan magto-throwback lang tayo ng konti. Throwback lang tayo ng konti mga kababayan. Dahil kung titingnan ninyo, di ba, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na uso yung sampalan. Sampalan ni Sir Mar Rojas at saka po ni dating Pangulong Duterte na kalaunan umurong etong si Digong. So wala pong pinagkaiba. Eto dito sa kaso ni Basti Duterte. Alam niyo mga kababayan, hihingi lang ako ng konting pasensya sa inyo kasi babawiin ko lang yung sinabi kong hindi anak ni Digong, di umano, etong si Basti Duterte na parang hindi anak ni Digong. Ngayon, napatunayan ko na totoo nga palang anak ni Duterte etong si Basti. Bakit mga kababayan? Eto, pakinggan muna natin to. Huwag niyong sabihin na ako nagsimula nito. Nananagot. Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Sampalin ko siyang puto. Huwag niyong sabihin na ako nagsimula nito. Sa anak ko pisa. Talk. Barilain lang. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Yan. Di ba mga kababayan? Ano yung sabi Mar Rojas, kung hindi totoo yung anuhin na lang siya ni Duterte, sabi ni Duterte, sasampalin daw. Tapos doon nagkahamunan na ng mga kababayan, naghamon si Duterte ng barilan na lang daw. And then nung ibinigay ni Mar Rojas yung address niya, ano sabi ni Digong? Antayin kita. Paano hindi? Mabiyuda si Turina nito. Di ba? Gawin na natin ngayon. Mamaya, magbabago na naman isip niya. Ayaw ko. Mamayabang siya. Di ba mga kababayan? Yan ang mga Duterte. Lalakas maghamon, pero wala naman. Pag pinatulan, wala naman. Hamon sa sampalan, umurong. Hamon sa suntukan, umurong. Mag-number 2 muna siya, sir. Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Sampalin ko siyang puto. Huwag niyong sabihin na ako nagsimula nito. Sa anak ko pisa. Talk. Barilain lang. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. Paano hindi? Mabiyuda si Turina nito. Ngayon na. Gawin na natin ngayon. Mamaya, magbabago na naman isip niya. Ayaw ko. Mamayabang siya. Hamon sa sampalan, umurong. Hamon sa suntukan, umurong. Mag-number 2 muna. Maraming beses pala niyang hinamon dati etong si Secretary Mar Rojas, mga kababayan. Di ba maraming beses niyang hinamon dati, kaso ang problema, si Duterte din na naghamon, siya din ang umurong. Biruin niyo, hinamon ni Duterte ng sampalan, umurong si Duterte. Hinamon ni Duterte ng barilan, umurong din siya, mga kababayan. So ibig sabihin, eto pala pong si dating Pangulong Duterte, eto palang si Basti Duterte, manang-mana pala po sa kanyang tatay. Nalikas yung pagiging mayabang sa umpisa, pero sa huli mga kababayan, hindi naman po pala kayang gampanan yung kanilang mga binibitawang salita. Umuurong din mga kababayan, sa madalit salita, talawan nga, duwag mga kababayan. Diba? Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit dismayado yung mga DD-shit sa mga inaasal ng pamilyang Duterte na akala nila ay mga matatapang. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, parang ganito lang yan, Eto, Baste versus Baste. Bakit natin nasabi? Sabi ni Basti nung una, yung mga paghahamon niya kay General Torre, pero kalaunan, binabawi din po niya nung nanalo na etong si General Torre nung pinatulan na siya. Pang ka lang naman, we have the position. We have the position pero gusuntukan tayo. Aran kumakaya bita. Ganun lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Di ba? Di ba mga kababayan? Yan same feathers lang sila ng kanyang tatay. Di ba naghamon nung una, ang lakas-lakas maghamon, pero nung katagalan, binawi na. Ayaw na. Wala naman daw gano'n na nangyari mga kababayan. Kaya nga doon sa mga DD-shit, ito payo ko lang sa inyo Huwag na kayo magpapapaniwala sa mga Duterte. Ginagawa lang kayong utu-utu ng mga yan. Di ba? Hindi kayo kayang ipagtanggol ng mga yan kapag kailangan nyo na po yung mga yan. Kasi nga, paano kayo ipagtatanggol kung mismong yung mga sarili nila, hindi po nila kayang ipagtanggol. Matapang lang sila kasi marami po silang bodyguard. Especially mga kababayan, matapang lang din sila kasi makapangyarihan po sila at kaya nilang mag-utos sa kanilang mga tauhan na ipatumba di umano si ganito, na itumba si ganyan, para lang mga kababayan masabi na sila po ay matapang. Pero definitely pag pinatulan nyo po yan, na kayo-kayo lang, ganyan ang mangyayari.
wala naman daw palang hamunan na nangyari mga kababayan. Ito, ulitin natin ha. Lakas ng loob niya dito. Pang ka lang naman, we have the position pero suntukan tayo. Aran ko makaya bita. Naghamon. Ganun lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Pang ka lang naman. Nasisi pa yung nagbalasakit na journalist. Di ba mga kababayan? Yan ang mga napapala ng mga mayayabang eh. Ang lalakas maghamon, pero pag pinatulan mga kababayan, wala naman palang bayag para bitbitin yung mga paghamon na yan. Kaya nga ito, payo ko lang din doon sa isang DD-shit vlogger ni Digong na naghahamon kay General Torre, wag mong hintayin na patulang ka ni General Torre kasi pag pinatulang ka, yung paglalakad mo na yan, naalanganin na nga, baka hindi ka na makalakad at malumpo ka na sa sunod. Kaya pa yung kapatid lang, wag masyadong malaki ang ulo at mayabang. Kasi baka mamaya, makahanap ka ng katapat mo at hindi mo kayanin yung consequences, yung kapalit. Diba? Kaya nga ito payo ko sa lahat, masamang magyabang mga kababayan sa taong pumapatol. Kasi biruin nyo si General Torre, pag hinamon nyo yan at pinatulang kayo, talagang kahit saan umabot, papatulan at papatulang kayo niyan. Ano po kaya doon sa vlogger ni Digong, member ng Banatae, payong kapatid lang. Ngayon nakakalakad ka pa, baka pagka pinatulang ka ni General Torre, yung hakbang mong padalawa-dalawa, pa isa-isa, baka hindi ka na makalakad. Ano po, so ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, nandahil sa mga ginawa ni Basti Duterte, di ba nagsalita yung isang DD-shit na vlogger na sumusuporta kay Digong at sa pamilyang Duterte naglabas po ng sama ng loob. Ngayon po, may kinaklaro yung vlogger na yon na maka-Duterte. Ano po, na naglabas ng loob na galit kay Baste. Ito, panoorin natin. Mga kabibi, napanood nyo ba to? Supporter DDS ngayon, galit na galit siya kay Mayor Your Honors? Baste dahil sa pag-atras ni Baste sa laban. Ito, panoorin natin. Pinost ko about sa boxing nila Baste Duterte at General Torre. Ganito kasi yun, guys. Isa pa rin akong DDS supporters. Hindi mawawala sa akin yan. Kasi buong angkan ko, buong pamilya ko, taga Davao. So, DDS supporters pa rin kami. Solid talaga kami DDS supporters. Pinalabas ko lang yung videos ko kasi pinalabas ko lang talaga ang sama ng loob ko kay Mayor Baste Duterte. Kasi akala kasi namin, kaya niyang ipagtanggol ang lahat ng taga Davao City sa kahit anong karahasan o paraan sa kalaban, di ba? So ganito yung istorya. Si Mayor Baste Duterte ang naghamon kay General Torre ng suntukan. Yan ang tunay na istorya. Tapos, kumasa si General Torre sa hamon niya na makipag-boxing na lang. Totoo naman yung sinabi ni General Torre. Dapat talaga ganyan. Tama. Dapat may charity. Wala namang masama doon sa charity. Mismong DD-shit vlogger na nagsasabi na tama naman yung ginawa ni General Torre, tama yung may charity mga kababayan. Kasi nga naman, kaysa maubos yung oras, wala namang pupuntahan, mas magandang bigyan ng dahilan yung magiging laban nila ni Mayor Basti Duterte na makakatulong pa sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po ngayon, kung makikita nyo yung epekto ng pagkapanalo ni General Torre, nakalagap ng I think nasa 20 million na ngayon ay ginagamit ng pantulong sa mga kababayang Pilipino po natin. So ibig sabihin, maraming mga kababayang Pilipino natin ang nakinabang dahil po sa ginawang yan ni General Torre. At yan po ay nakatulong sa mga kababayan natin. Hindi na sinasabi ni General Torre, di ba? At least makatulong sa sambayan ng Pilipino na nasalanta sa Bagyo, di ba? Ang nakakadismaya lang, sa akin sa akin. Pero maraming nagchat sa akin na nadismaya din sila. Taga Davao City din. Nadismaya din sila. Hindi lang pala talaga ako taga Davao City na nadismaya lang sa parang aksyon ni Mayor Baste Duterte na... ayan. Anong pakiramdam mo, Mayor Baste? Hometown mo. Biruin nyo
hometown ni Mayor Basti Duterte, napakarami ang dismayado po sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtakbo doon sa Singapore, mga kababayan, para wag lang makapunta sa laban po nila ni General Torre. Alam niyo yung sinasabi nila na nakaano na daw yan, sadya nakaplano na yung pag-alis ni Basti Duterte papuntang Singapore. Alam niyo, kung gusto niya talaga lumabang kay General Torre, dapat pwede niyang i-reschedule eh. Pwede po niyang i-reschedule yon, mga kababayan. At pwede niyang unahin yung laban niya with General Torre. Kaso nga lang ang problema, kung talagang takot, takot. Ganun lang yun. Umayaw, di ba? Tapos meron pang nagtatanong na magkano daw binayad sa kabila sa akin. Nabayaran na daw ako. Hindi ganyan. Hindi kayang bayaran ang pagka-DDA supporters ko. Diba? Pinalabas ko lang talaga ang sama ng damdamin ko ba. Ganito kasi yan. Walang karapatan na magsabi si Basti Duterte na magbigay siya ng kondisyon kay General Torre. Idadamay pa niya presidente, wala namang kaalam-alam yung presidente sa mga hamunan nila, di ba? Idadamay pa niya yung mga hair political drugtis na dyan. Wag ganyan. Kung naghahamon ka, tapos pinapatulan ka, yun na. Susugal ka na. Hindi yung ang dami mo pang dami mo pang chichiburichi na para sabihin mo na lang sana na hindi mo kaya. Marami namang magrepresenta na sila na lang lalaban kay General Torre para mapagtanggol ka lang, Mayor Basti Duterte, di ba? Hindi ganyan. Pangit mga ganyan, di ba? Nakakahiya sa Davao City pag ganyan. Grabe mga kababayan, nakakahiya to. Biruin mo, supporter niya mismo nagsasabi sa kanya ng ganyan. Di ba? Supporter niya mismo yung bumabasag kay Mayor Basti Duterte. Pwede mo nga naman sabihin hindi mo kaya eh. Hindi mo na kailangan maglatad ng mga kondisyones. Kung hindi mo kaya, yun na yun. Ganun lang kasimple. Para merong magrepresenta, at kung hindi naman tanggapin ni General Torre, pwede rin magrepresenta etong si General Torre ng kanyang tao, mga kababayan. Ganun lang kasimple yun. O kung etong si Jay Guevara ang ipipresenta ni Basti Duterte, o di kukuha si General Torre ng isang PNP na boksingero na pwedeng tumapat dito kay Jay Guevara. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Hindi pwede yung sasabihin na porkit ayaw ni Baste, kukuha siya ng isang banatain na malaki ang katawan, ilalaban kay General Torre na may edad na. Hindi po pwede yung ganun. Kapag ka ganun, mga kababayan, yung labanan, pwedeng kumuha si General Torre ng pulis na boksingero at yun ang ilalaban do sa mga member ng banatay. Ewan ko lang kung makalakad pa yung mga yan. Alam pa naman natin, di ba, na Davao City is maisog, di ba? Sayang ang tato pag ganyan. Pangit. May mga tato tayo, sayang mga tato natin. Tama! Kakasahan tayo, matanda na. Kakasahan ka ng matanda na ikaw pa nga ayaw na mas bata ka pa. Di ba? Marami din nagsabi na baka nahiya lang si Duterte, si Mayor Basti Duterte na patulan si General Torre kasi matanda na. Hindi nga sila nahiya na dinala nila sa dahi ang ating putihing former President Duterte, di ba? So pagkakataon na sana natin yun, Mayor Basti Duterte, na maipalabas natin ang galit sa kanila, di ba? Pero parang umayaw ka eh. Yun lang naman eh, opinion ko yun. Pinalabas ko lang talaga ang sama ng loob ko sa'yo. Sa mga nagsasabi dyan na magkanong bayad sa kabila sa akin, hindi nila kaya. Alam nyo nga, mga kababayan, sa totoo lang, kung may kumagat lang nung pusta ko, nanalo ko ng walang kahirap-hirap eh. Kaso wala eh. Yung mga kausap ko naman dito, hindi naman mga nag-message sa akin. Sa totoo lang, mga kababayan, yung mga DD-shit na nag-comment dito na may 10K pa nga, 10K, may 25K pa daw. Mayroon pa nagsabi nung nakaraan 30K. Sabi ko, mag-message sa akin kahit DD-shit ka naman, basta maayos kang kausap, kakausapin kita ng maayos. Ang problema, siguro mga kababayan, natakot din pumusta. Natakot din pumusta, hindi na nag-message. Alam nyo, sayang, nanalo sana ako ng walang kahirap-hirap. Kaya kung bayaran, di ba? Pero kung bayaran man nila ako, tatanggapin ko yan. Di ba? Pira yan, sayang. So, ibig sabihin, binabayaran yung mga DD shit. Diba? Maliwanag, kung babayaran daw siya ng pera,
tatanggapin niya daw yung kasi sayang daw. So ibig sabihin baka doon sa mga DD shit binabayaran talaga sila. Kaso nga lang ang problema, kahit binabayaran etong si Kuya, siguro hindi niya talaga maatim yung kaduwagan ni Basti Duterte kaya pasimple niyang binira etong si Basti. Kasi nga naman mga kababayan, kung ikaw ay Dabawenyo, kung ikaw ay taga Davao tapos makikita mo na yung mayor ninyo talagang tumatakbo sa laban, magdadalawang isip ka eh. Kasi si Mayor Basti Duterte ama ng lungsod ng Davao City. Ibig sabihin ng ama, dapat naandyan yung katapangan mga kababayan at salitang walang inuurungan kaya nga maisog eh. Kaso ang problema, sayang ang tato. Diba? Pero yun nga, bigla naman din binawi ni Mayor Basti Duterte yung mga salitang binitawan po niya. Ang sabi niya, hindi naman daw po niya hinahamon etong si General Torre. Wala naman daw pong ganon. Ano po, kaya nga daw mga kababayan, ganun na lamang siguro yung pagtakbo ni Basti Duterte sa Singapore kasi wala naman daw pong hamunan na nangyari. So para sa akin mga kababayan, at least napatunayan ni General Torre yung kanyang katapangan at napaurong niya sa laban etong si Basti Duterte. So yung mga nag-aabang ng rematch dyan, wala na pong rematch yan. Kasi nga, si Basti Duterte na ang umayaw sa laban, siya na rin po ang tumakbo sa laban mga kababayan. So duwag lang talaga. Ganun lamang po kasimple yun. Kaya hindi ko rin masisisi etong DD vlogger kung bakit tinira niya etong si Basti Duterte at sinabi niya na duwag at sayang ang tato ni Basti. Ano po mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan sa usapin na yan.